Nation Season 2 brought to you by Sports Plus. In the Sports Debate Show, we welcome your thoughts. Say what you gotta say, so speak your mind freely. I'm your host for tonight, Kyla Cortez, and joining me are Dina Lee and Coach Willie Miller. How are you guys? Oh, good. Good. Happy Monday to everyone. Wala na yung bagyo. Oo, yeah. So medyo fast days, medyo gloomy din. Gloomy talaga. Pati ikaw, Coach, gloomy Oo, ka din. talo eh. Ay, yan naman. Ikaw, Dino, kamusta? Okay naman. Just glad to be back here. And yun nga, laking bagay nung nawala yung maaraw. Mas ganado ka lumabas. Yeah, totoo. Magkaroon ng activities. Pero grabe yung init dito, no? Okay lang ako sa init. Okay ako sa init kesa sa tag-ulan. Wala kang magawa. Hindi ka makalabas lahat eh. Ano, totoo. Tsaka nakakatamad eh. Nakakatamad. Totoo. Okay, so, sports fans, if you're ready to elevate your sports experience, dive into the world of live sports like never before with SportsPlus.ph. Whether you're a die-hard fan or simply love the thrill of the game, we've got you covered. So register now at SportsPlus.ph. So leading you guys with our hot takes for tonight. First, so we'll be tackling a local and international basketball league. So first, PBA recap, no? Ulitin lang natin kung ano bang nangyari sa last game, yesterday, Sunday, between TNT versus Ginebra. And then we'll also do a recap of NBA, and lastly, of course, SPN expert picks. So are you guys ready? Yes, ma'am. Okay, so TNT dominates Game 1. The defensive-minded Chot Reyes coached squad dominated Ginebra with 104-88. So, for Coach Reyes, it was definitely their team's defense that made them won. But what about you guys? Ano sa tingin nyo ang meron sa kanila? Ano bang lamang sa kanila between, against Ginebra? Luck. Ang nakita ko when I saw the game, Game 1, which was parang record crowd siya, no? Dami na nun. Parang standing room yung Game 1. Nice one. Sa Inares Antipolo. So, congratulations to the PBA with that feat. Now, going back to the game, nakita ko parang alam niya ng simula ng Ginebra, alam niya ng laro nila. Yeah. Tapos sa kabila naman, which is Talk and Text, parang they came ready, lock and loaded talaga sila. So, that's why nagkaroon ng 19-4. And I think that was the difference already of why Talk and Text won. Kasi they went off to a good start. Ganda ng depensa, ganda ng execution on the offensive end. Tapos ang daming turnovers na force, tapos they converted it. Pag nakita mo dito yung points of turnovers, they had 15. And I think that spelled the difference for that game is yung intensity, energy, and effort ng Talk and Text against Ginebra. Lamya talaga ng pinakita nila. Ang sa akin naman, barate, style ni Coach Tim to, especially on a series. So, siguro yun lang yung nangyari. Siguro na medyo 19-4, medyo malalim kagad yung ano mo, and yung momentum kagad. Hirap nun, Coach, di ba? Mahirap yun, and being hungry. Saka kumpiyansa yung naka-19. Sobra na kagad. And yung 19 pa nila, it's not just yung shooting nila. It came from their good defense. So yun yung siguro pinakamahirap kasi yun yung momentum na kailangan mo tanggalin, kailangan to sunod-sunod yung tira mo to break that momentum. Dahil depensa to, hindi to shoot lang, no? Ang isa pang masama na napansin natin, yung nakita ko sa stats is yung 3-point shooting. Yes. No, so hindi pwedeng huli ka lang makaka-shoot. And we all know, as I came from Coach Tim's system, na ito, kailangan yung outside shooters mo gumana kagad. Kasi yun yung magdidictate parate para ma-open yung lahat. No? So from one pass, kick out yan, do-double, especially Brownlee. Alam natin, nadadrive yan, kukulapsan yan. Then pag kick out, kailangan lethal talaga yung makakatira sa labas. So Coach, yun ba yung reason siguro kung bakit Ginebra is labeled as was labeled as a number 1 in 3-point shooting. So from 37%, naging 9.5%. 9.5 and huli na lang nakashoot. So 2 out of 20, yeah. 21. So dagdag mo pa, 1 out of 5 yung sa 4 points. Diba, sa 4 points. So medyo, and we all know, Justin can make that 4-point shot. And, pero, medyo, ayun, Ray ng batak pa. Yun pa yung nagano sa atin. No, 12 out of 20, ang layo ng difference.
from 2 out of 21 na 3-point shooting. Yung rebounds, onti lang to. Pag sa basketball talaga, sa panahon ngayon, coach, pag ganyan yung difference ng 3 Ang layo na niyan. Plus 10 yung make siya, big sabihin plus 30 30 points. points ka na kagad. No? So malayo na yan. Especially, Medyo- tama ka, sa ngayong klase ng basketball. sa ngayong Kasi basketball, lahat, karamihan ng 3 points ngayon. Kahit hindi ka mananalo ng game pag dalawa lang nasushoot mo ng 3 Dalawa. points. At least Alis, sasabayan ka ng kalaban mo. Yes. Totoo. Siguro ang decent dito, yung sa dalawa out of 21 na, siguro mga 6, 7. Medyo decente na yan. So sa akin, pagdating dito sa game na to, I wouldn't necessarily, yes, I will give credit to Talk and Text. They came up with the plan, no? Parang kay Justin Brownlee, kumukuyog sila eh. Yeah. Kumukuyog sila eh. Pag isang, kuwari, tapos iba-iba yung pinapabantay nila. Si Kobun, una si Buntin. Pogoy, si Kobuntin, tapos si RHJ, tapos biglang may nakaabang na mga iba. Pag di ka nakaka-shoot, lalong sisikip yung depensa. Tama ba, Mismo, coach? mapipilitan si Justin ngayon to take over. And yung to take over mo, tapos bigla kang dodobolin, ito yung magiging resulta. So, although he got 23.7 rebounds, 6 assists, pero sa plus-minus, negative 13 siya compared kay Jefferson na plus 14. Diba? Kahit 19 points to. So, yung mga nag-contribute sa kanila, ang dami nila ng mga double digits. And yung mga nag-double digits sa kanila, is ito yung mga hindi mo masyado inaasahan na magdo-double digits. So, well-balanced yung team nila. Sa kabila naman, yung ina-expect mo na makashoot, medyo minalas din naman. Well, sa akin, kung game 1 to, I think it's still a fill-out game. Wala pa, matagal pa ito sa Hindi akin. hindi ako Hinebra fan pero I would still think na Hinebra will win this championship. And usually, ang game 1, it's a fill-out game. Now, crucial yung game 2 for Hinebra. Yes. If they lose that game, mukhang Medyo mahirap-hirap na to. Pero I still believe Hinebra will win game 2. I think with a Team Cone-led team, they will make the necessary adjustment. I trust Team Cone, what he has done for so many years. Tapos ano yung ginawa niya with Gilas this past year with Asian Games and then sa Olympic qualifiers, kung anong ginawa nila doon. Tapos, ang glaring dito sa stat sheet, si Scottie Thompson saka si RJ Abarentos, medyo Mababa, pangit ng, medyo masama yung, I mean, hindi yung the numbers they usually produce aren't at par to what they produce in And game 1. sa akin also is Japet Aguilar. No? He's been playing. Ayun, Pero, Ayan. Comparison pa lang, ang layo. and si Ray ng Batak, siguro 17 nandoon rin yung dahil years. first time na mapunta nito sa finals. So, super excited to. Diba si Hindi, Ray? kabado nga daw siya eh. Pero mukhang ang kabado si Scottie Thompson, Baliktad. hindi si Nambatak based sa stat sheet. Yung kaba na yan is may halong excitement. Motivation to prove Oo. himself, diba? Kasi alam mo na, ito pala yung feeling sa ano. And hindi na bata to si Ray ng Batak, veterano to na first time lang mapunta sa finals, no? And pero ako, si Coach Tim kasi magaling to pagdating sa Adjust. series. Tactician. Pareho sila ni Coach Chot din. So magandang series to mangyayari na itong dalawa para sa dalawang team na to. Let's talk about Sino ba next. tingin mo? Ayan. Jay Castro and RJ. Oh, naku, Diyos ko. Parang- Minama na. Hindi, ang sinasabi kasi nila, 'di ba nung si RJ nung third quarter pinasok si Jason Castro, sinabay sila. Parang inaatake lumalaki yung mata ni Jason Castro kasi parang feel niya kayang-kaya. So, parang 12 points yung in-score niya ng third quarter. Grabe. So, Grabe. pero sa akin tingin ko hindi yan yung reason bakit natalo yung Hinebre. Hindi, hindi. Tingin ko pa rin it's the way both teams executed. Parang everything went right for Talk and Text. That And then day, everything yes. didn't go Hinebra's way. So for me, this wasn't the reason. I think ito yung veteran, pag may rookie. Oo, automatic yan. Ano ba, coach? Anong experience mo Automatic dyan? yan. That mindset. Pag may rookie, ikaw veteran ka. Pag may rookie, it Ano doesn't gagawin mo? matter kung sino Sino yung... babantay sa'yo? Kung sino yung... Sa akin nga, hindi. So, Kain ba yan? rule ko to sa... ka to. Kain ka? ka to. Kung sa amin, kung kanino napunta, Yung rookie, kahit hindi scorer, doon namin bibigay yung bola. kakain talaga. Oo. Bibigyan namin ng chance to, i-prove mo na kaya mo
kaya ng rookie yung sino yung kahit na ito yung pinaka last option namin. Pero coach, ang nakikita ko pag pag napapanood kita dati parang pinoposte mo eh. Poste Ganun tayo. ang style mo, no, di ba? Automatic tayo. Automatic tayo. Paparamdam natin yung laro ng PBA. No, kasi Sa katawan. sa yung physicality kasi iba yung physicality ng PBA compared to So parang to college. Ito yung Diba? kasi ngayon lang nagkatapat kasi magkaibang group to. Yeah. So group A ang Talk and Text, group B ang Hinebra. So ano to, parang welcome to the PBA moment ni Castro para kay RJ Abarentos. Ngayon lang And nagkatapat. first time nagkatapat nito and hindi niya alam kung gaano katulin si Jason regardless of age. Talagang mabilis pa rin. Kami nga eh. Converge nga eh. Mga bata na eh. Tapos pag makakalaban ni Jason, para lumalaki pa rin yung mata dahil talagang nagkamali ka ng biglang si Jason from primera to 100 kagad. Ganun kagad. So ganun si Jason. So hindi ako naniniwala kasi sa age. Okay, Coach, since sinashare niya na sa atin Dina na yung mga experience niya, I have a question. Share mo naman yung experience mo between these two teams. Kasi before, nag-TNT ka. And then, nag-Hinebra ka rin. Share your experience sa amin. Hindi ko lang siguro masyado naramdaman nung nasa Hinebra ako. Dahil, Ayan, no. galing naman, kondisyon pala dyan, no? Hindi ko lang masyado naramdaman kasi nabitin yung stint eh. No, na-trade ka agad ako. Tapos, nung nandoon naman ako, hindi naman ako nakapaglaro as Willie Miller. Okay. No, so hindi ko naramdaman. Pero you played for Coach Tim and Coach Chot, di ba? Oo. For both. Pero Sa kay Coach Tim sa Alaska ka. Sa Alaska. Pero kay Coach nasa Talk and Text. Sa Talk and Text. So, nung nasa Talk and Text ako from first time is yun yung nakapaglaro ko. Ito nung last ko na to sa Talk and Text eh. Ito na yung team na ni Jason Castro yan. Ako na lang na yung fourth stringer diyan. No, pero yung feeling kasi na being in the finals, iba to. And you have a veteran na mag-guide. Regardless kung maglalaro to, hindi. Yung puro bunganga, di ba? Mag-share ng experience kung paano. Yun yung pinakamasarap. No? And sa pareho, both teams, sana ito. May mga veterano dyan, may mga vets dyan. From si Japet, di ba? Malalim. Malalim do. And lalo sa Talk and Text, yun pa rin yung mga yun. Si Jason, yun pa rin yun. Si Kelly Williams sa taga. Di ba? Si Kelly. Si Ryan Reyes pa. Andiyan dyan lahat. So, lahat buo pa rin do. Ang lang is mas hungry lang nung pagdating first game yung Talk and Text kasi ito lang ulit. I think magiging crucial dito. Although, para sa akin mas magaling si Brownlee. Although may nagsasabi na si RHG mas magaling kay Brownlee. Brownlee ako. Ako, Brownlee ako. Brownlee ako. Okay. Pero kung nakita natin yung game 1, halos nag-cancel out sila. Ang magiging crucial the rest of the way, I think yung non-import Non-import Ito, players. yung Kung maganda yung locals, lalaroin ng locals mo, malamang ikaw yung Kasi malamang to, magka-champion dyan. dino-double si Brownlee. Pagpasa ni Brownlee, hindi makashoot. Malas Then, saka lang. Ando doon na sa stats Nung napanood ko yung game, parang may mga open shots naman sila, hindi lang shoot. Hindi lang na-shoot. Baka rin to, na excited ulit na, finals ulit. Saka iba yung 19-4. Although Iba to. medyo dumikit parang yung second and the end of the first half, 43-37. Although iba yung kumpiyansa ng mga kumpiyansa ng Lamang mga pa rin tayo. locals. Lamang pa rin tayo. Wala matatakot. Lamang pa rin tayo. Diretso pa rin natin ginawa natin. So exciting, maganda sa Wednesday yung game. Ay, sobra. Kasi Araneta. Ayun ba? Tapos ang advantage lagi pag Hinebra ka, di ba naglaro ka sa Hinebra, advantage lagi yung crowd eh. Baka Lagi kang home court. yung pagkakagawa ng Araneta, yung pagkakagano na yun pag sumigaw ng crowd ng Hinebra Lagi kang home court nakakakinig sa ng kalaban. Di ba? Pero ang question ko sa inyo, before we move on to our next hot take, for Game 2, sa tingin nyo, TNT, Hinebra? Hinebra. Sa akin, it's gonna be a good game. Pero sabi ko nga, yung pagdating sa adjustment, si Coach Tim hindi magpapanik. Tsaka ako, imposible. Na ganun ulit yung lalaroin nila. Team con yung coach, tapos 2 out of 21 ulit yung tetres mo. Yes, totoo. So malamang yan yung pinag-uusapan nila. Si Coach Tim mahilig yan sa stats. So alam niyan parating. Malamang hindi na naman natulog do. Ang kagandahan dito sa nilaro ng Hinebra, I think yung positives nila was yung yung getting to the free throw line. They were 24 out of 25. Tapos at the same time, yung assist nila, they were sharing the ball, 28 assists. So,
they stayed through. Kumbaga may 28 to positive. na hindi pa rin nakaka-shoot ha. Oo, Imagine mo. 28 assists. Tapos meron kang Yun ang 24 out nakakatakot. of 25. So that Yun ang means, nakakatakot. kahit masama yung shooting mo, you're still getting to the free throw line. That means hindi sila nag... Ang kailangan mo, i-shoot mo aggressive lang pa yung rin sila. i-shoot mo lang yung mga open shots na pinasa sa inyo. Oo, Yun na lang. Yun lang. If they start making those 3-point shots, luluwang yung depensa para kay Justin Brownlee. And kilala ko si Coach Tim, hindi fan to ng 3 points Hindi masyado fan to ng 3 points. Kaya siguro, yun Pero yung- number 1 sila sa percentage. Oo, sa percentage. So, Parang ang gusto lang niya paglibre lang sa test. pag-libre. Pero you will not look for that shot. Pero dahil ando dun si Justin Brownlee, no? So baka pati 4 points pwede Saka na. medyo ang interesting dito sa matchup na to, ang laro kasi ng Talk and Text more on isolation Yes. Last sila sa liga ng assist eh. More of isolation, pick and roll, yung parang Tapos, babane, Akin to, pag may mismatch, akin na to. Ang Hinebra kay Coach Tim ko, umiikot eh. Yes, it's Yun execution. yung maganda, naman. may makita. Ang execution ng talk and text is execute. Then pag may nakitang mismatches, pag mayroong breakdown, pull back, then spread out. Malamang to kasi pag tuli ni Jason Castro, poste ni RHJ. Pag hindi yun dinobol, eto na to. Okay, now moving on to our second hot take for tonight. So we will be discussing yung latest updates from their previous game. So let's go with our first matchup first. Philadelphia 76ers versus Indiana Pacers. So 118 versus 2-114. So 76ers reigned this match. So thoughts, guys? Ako, I was surprised kasi wala kang Joel Embiid, wala kang Paul George, tapos loaded naman yung Indiana Pacers. Wala naman silang injured. Si Tyrese Haliburton nandun, si Pascal Siakam nandun, tapos si Miles Turner nandun din. This game went to overtime. Pre-pumutok yung Tyrese Maxey, 45 points eh. Grabe. Ang isa niyan, isang glaring is yung rebound at masyado malayo yung disparity ng rebound. From 54 to 37. And Malamang second chance points ang yun ang mga extra possessions, extra shot attempts. galing ka sa overtime, medyo yung second chance points is ito yung pinaka-importante. Ito yung, kasi itong dalawang teams na to, I see them finishing top 6 in the Eastern Conference. So yung mga games na ganito, this will matter down the stretch positioning Yung kailangan mo may panalo ng early. So, I think for this game, medyo disappointing. Akala ko for Indiana. Pacers. Akala ko Indiana. Indiana ako dyan eh. Kung tatanungin mo, kasi wala akong Joel Embiid. Yun nga eh. But this game speaks about the potential of what the 76ers can be. Yep. Because, nanalo, di ba, Tyrese Maxey pa lang to. Paano kung may healthy ka Paul George saka healthy na Joel Embiid? Yes. Come playoff time, medyo mabigat na matchup yan. Kung ako yung mga Boston, medyo iiwas ako sa... Kasi lalo na alam. Kasi ngayon ang plano kasi ng 76ers, if I'm not mistaken, kaya hindi naglaro si Paul George tsaka si medyo nilo-load management nila eh. They wanna make them healthy. Kumbaga, i-minimize nila yung laro sa regular season, pero pagdating ng playoffs, dun sila pupukpok. And ang nila, it helps also na hindi pa naglaro tapos nanalo. Yun ang pinakamasarap. Confidence na role players mo. Na role players. Inaano siguro nila, meron tong mga gauging usually. They're gonna put, ito yung mga kaya natin, so okay ka lang hindi maglaro dito. Dahil kaya naman to, may 50-50 chance. Kung manalo, okay. Kung hindi, okay lang. Pero yung mga kailangan natin ng mga big games, ito yung kailangan kayo. Yeah, totoo. Given what Tyrese showed us during this game, sa tingin niyo ba siya ang next na Embiid or even greater than Embiid? What do you guys think? Iba pa rin yung Embiid, pero problema kasi kay Embiid lagi na yung injury. May Pero I said it may last week. ulo. I said it last week when they went up against Milwaukee. Sabi ko, Milwaukee mananalo dyan. Expect big games from Tyrese Maxey Exactly. when Joel and Paul George is out. Kasi wala nang Siya na talaga pupuntahan. Siya point guard. Scorer din siya. Diba? So, may shooting din. Kaya umatake, kaya mag-assist. So, parang kung stats-wise, Dito ka pupunta. yan talaga. Yan yung go-to guy talaga ng Philadelphia. Okay. So, both of you, before this game, sa tingin nyo, Indiana sana, no? Indiana Okay. kasi kulang yung player ng kabila eh. Oo. Okay, now moving on. So, Brooklyn Nets versus Milwaukee Bucks. So, 115 to 102. Thoughts? Puro mali yata naiisip ko parati.
Sa akin, ang sama eh. Parang, Parating mali surprised, diba? Nakaka-surprise parati kasi parati sa talo ako napupunta. Expectation sobra dahil siguro maganda pinakita from last time. Yes. Tapos ngayon, you're expected din to win kasi medyo buo itong mga to. And healthy naman lahat. Diba? And wala lang si Middleton. Wala si Middleton. pero hindi naman siya yung pinaka-main. Oo. Diba? Yun yung pinaka I agree with kay Coach Willie. Similar to Indiana, doon si Tyrese Haliburton, Miles Turner, Pascal diba? Siakam. With Milwaukee kasi, back-to-back losses na sila. 2 straight losses. Ang tumalo pa kasi sa kanila, Bulls. Ano bang player ng Bulls? Ayun na eh. Diba? So parang pagdating ng mga Tapos- big teams, doon sila nananalo. Sila. Tapos itong Brooklyn, tin-trade away nila si Mikal Bridges to New York, di ba? So, medyo So kulang. parang basically, tinalo ka ng isang team na rebuilding. Yun ang Yun yung masakit. And you have, I would say that one of the top 5 players in the NBA with Giannis Antetokounmpo. Yeah. Then you have probably a top 20 player in Dame Lillard or one of the top scorers or clutch players in tas natalo ka ng 13 points. Parang sa akin, masama tong this is a bad start bad for start for them. Pero Milwaukee. yeah, we don't know if they're alam nila na sige, okay lang yan. So we're still getting our groove. Yeah. No, so hopefully Tactics it's ba like nila that. to? Yeah. Na Yeah. okay lang kasi start pa lang naman. So once we get into our rhythm. Ang question mark dito is parang 'di ba ang head coach nila ngayon si Doc Rivers. So parang I think that's a big question mark for the Milwaukee Bucks. Can Doc Rivers carry them to a championship? And at the same time, yung health ni Chris Middleton, may rumors na actually gusto na nilang parang i-trade for a defensive-minded. Kasi going back to last year, binitawan nila si Jrue Holiday. Yun lang. Tapos yun napunta pa sa Boston. Ang sinabi ko nung last year, Holiday over Dame Lillard ako. Kasi yung defense and offense si Holiday Defense and offense, and especially Tapos napunta pa sa Boston. ito, tapos yun pa yung nag-champion. Sa akin, big mistake yun. You traded away Jrue Holiday. Your number one defensive player. And then you took in Doc Rivers as your head coach. And alam naman natin yung... Medyo pa natin malas. Oo, kilala si Doc Rivers matagal na siya nagko-coach sa NBA. Yeah. Pero alam mo naman yung performance niya sa pagdating ng playoffs. Never pa siya... Parate. The only championship that he had was with the big three nung si Kevin Garnett, Ray Allen, saka si Paul Pierce. Pero after nun, parang Puro bitin na. Hindi, tsaka yung sinisilat sila nung higher seed sila, sinisilat sila. Tsaka last year, parang ganun din And nangyari. injury sila, may injured parati sa kanila. Kahit na sila parang siya yung nag-start ng load management. Siya yung nag-start nun eh. Okay, I have a question. Look at the points. Kasi, I mean, personally, I expected more from Giannis. 22 points out of 102. Yeah, medyo kulang to. Medyo kulang. No. Pero tsaka, sa NBA kasi, sobrang laki din ng season, sobrang haba din ng season. May mga games talaga, bubuenasin yung NBA player pa din yun eh. Iba yan Iba yan. So, they're more than capable. Kahit hindi siya top 5 or top 10 NBA player, on a good night, like yan, si Cam Thomas, di naman natin masyado kilala yan, pero 32 points. Diba? So, sa akin, with games like this, nakakahinayang lang for Milwaukee because these are the games that you should have won. Yes. Yeah. So yan yung mga Meron dapat kayong mga ganyang coach, di ba? kami. As a coach. Naka-breakdown kami as Sa schedule, ano yung dapat mapanalo mo? So Ito, medyo automatic kami. alanganin Okay pa lang tayo. to, pero kaya natin. Oo. So as long as we get into the fourth quarter na may chance tayo, okay na. Pero yung mga dapat ipanalo, ito, especially early on So para hindi ka na mag-iikaw. Tsaka mahirap maghabol sa Maghabol, dulo. kailangan na natin. So there's gonna be pressure na pagdating sa dulo. So yun yung ayaw mo. Okay, moving on to the third game. Portland Trail Blazers versus New Orleans Pelicans. So 125 to 103. Well, back-to-back sila na magkalaban eh. So, panalo yung New Orleans nung time na yun. But I didn't expect kasi Portland is a rebuilding team. They got their first win of the season, so congrats to them. But dito, for me, New Orleans talaga yung it's just that, on a good day. Hindi na naman, And ako, okay lang ako. So, between New Orleans and Portland, mas Portland naman ako kayo. Talaga? Portland? Medyo bata. Mabigat ang New Orleans, ha? Mas mabigat. Pero sa akin lang siguro.
Eh, nako, Zion pa rin naman ako. Zion ako kasi super advantage big, di ba? And running. Pero sa game na to, sa Portland ako talaga. Dahil gusto ko yung medyo, ito yung mga bata na rebuilding naman. Okay. Pero these two teams, I don't see them Yung wala, hindi ito papasok being na. relevant, Yes. being Oo. relevant down the stretch. No, kasi kulang to compared to the best teams. Yes, No? this is a good sign for Portland kasi sila yung puro bata yung players. Tapos meron sila rookie, si Donovan Clingan, yung sobrang Oh, malaki, yeah, yung big malaki. man, di ba? Tapos si Scoot Henderson. For the Pelicans, I don't know where they head, saan sila papunta as a team. Kasi may Zion Williamson ka, tapos may Brandon Ingram. Ang tanggal mo ng meron na may CJ McCollum ka pa. Pero parang walang they couldn't nangyayari get their groove, no? So hindi nila ma-establish na ako si Zion, ako yung main talaga na kahit sinong big man is hindi ako na hindi ako ma-stop. No, kasi yung inconsistency is Parang wala silang Parate. Parang I don't know where they're headed as a franchise. Parang lagi na lang may kulang at probably kailangan nila ng isang malupit na point guard. Parang tingin ko kailangan man lang mag-rebuild eh. Baka for representation lang muna, no? Yeah, yun naman yung iba pero kasi they got Zion naman. So medyo ito okay na to. Ang kailangan mo is you need to build the team around Zion. Yes. Pero is the current the question mark for the New Orleans Pelicans, will this be the core that will take you to the championship? Kulang. Diba? To Kulang. deep into the playoffs eh. Yeah. Parang Kulang. hindi na ata if you want to build it around Zion Williamson, then will it be the same answer for Brandon Ingram tsaka si CJ McCollum? Parang Sa akin, ang pinaka-main pa rin na scorer si McCollum pa rin. Siya pa rin ang pag down the stretch, sa kanya binibigay yung bola. pero will he help you win a championship? Hindi nga eh, kulang to. Depende. Pero yun nga Yun eh. eh. So kailangan mo makakuha talaga ng main na doon mo yun yung aasahan mo. Tsaka si Alvarado sa kanila ito eh. Yung sa Puerto magaling. Rico, yung magaling mag-steal, di ba? Eh, ang kailangan nito is kailangan ka hindi I na think- puro steal eh. Kailangan I think yung lineup nila eh, they need Kulang to... ba? May bitin ba? May It bitin ba? can, may be coaching, it may be the lineup, they need to figure it out. But these two teams, I don't see them being relevant this season. They're still young. Young team to. Young team to. Okay, now moving on to the next game, Oklahoma Thunder versus Atlanta Hawks. So, Yes, naman. 128-104 with Shai having 35 points out of 128. total SGA. points. SGA si Willie Boy eh. Ayun ba ang ano mo? SGA fan? Hindi. So, Oklahoma ko ito. SGA pala. SGA. Strong group ka pala, strong Strong group. group. Oo nga pala, no? Oo nga pala. Strong group athletics. So, si Julius Alexander kasi ito yung mga upcoming. No, so, napakahirap bantayan nito para pareho tino ni Fox eh. So, sobra, compared kay Fox, mas gusto ko yung laro nito. Mas aggressive to, no? And, grabe yung break nito to pull up. Ang sarap. So, strong legs. So, yan yung ano ko. Good game naman pati sa Atlanta. Good game pa rin. So, nakaproduce pa rin naman si Trae Young, no? And, Ako hindi naman surprising yung game na to. OKC was the number 1 seed last year. Although, come the Western Conference Semifinals, tinalo sila ng Dallas Mavericks in 6 games, if I'm not mistaken. So, this isn't surprising kung ano man yung ginagawa ng OKC. They're 3-0. Tinalo nila yung Denver first game, tapos tinalo sila second game, and then this is their third game. So, hindi naman natin questionin kung ano yung kaya nilang gawin in the regular season. Ang big question mark dito is anong gagawin nila pagdating ng playoffs. Doon sila nadadali kasi bata eh. Tsaka pag regular season lamang yung mga bata eh, di ba? So this is a young team with a young core. Tapos may nagdagdag pa sila ng off-season si Alex Caruso, tsaka si Isaiah Hartenstein. So added depth. Hindi to surprising kung ano man ginagawa ng OKC. Tapos ngayon, ang ganda pinapakita ni Chet Holmgren. From ngayon he's averaging in the 3 games, he's averaging 23.7 points, 4 blocks, 4 blocks, coach. Grabe yun. Tapos 13 rebounds. Tapos meron siyang nakaka 1 3 points per game pa siya. So, ang laking impact nun sa
From last year, 16.5 points na. Ngayon, 23.7. So medyo malaki yung improvement niya. And siya, walang ginawa to ngayon. Screen and roll ngayon to. So he's been running yung dun sa break nila parate. And they've been looking for him na. So dati, parang rookie ka lang na, sige, next time na kita papasahan. Ngayon, they're looking for him na. Ito, umaalihop na rin to parate. Which is evident with yung attempts ni Holmgren last year was 12 attempts per game. Ngayon, 16 na. So meron na siya. So, talagang Parang mas may green light na, di ba? Meron na Saka siya. mas may kumpiyansa siguro. No. And medyo Pero- lumaki na yata yung katawan eh. Pero kumpiyansa ka ba, Coach? Sa OKC? Ako, Eto nga, sa Parang regular ako season, regular games. kumpiyansa ka. Yeah. Kumpiyansa ka. Pero playoffs, parang question hindi. mark pa eh. Yun ang sinabi ko last year, no, doon sa mga kaibigan ko sa interview. Okay, malakas siya kasi gusto nila kasi sa SGA din sila. Ako gusto ko yan. Pero, iba yung mama pag playoffs time na. Iba na yung mamamaing ka na yan. Yun yung nangyari sa kanila. Sa akin, I'm not yet convinced of the OKC Thunder. Like, regular season, yes, magpapasok ng playoffs yan. Wala namang question dyan eh. Pero, Sino na naman yung makakatapat nila? Imagine mo, yun ulit ang makakatapat uy, nila. ganda nilalaro ng Lakers ha. Diba? Oo, Oo. yun nga eh. Ako, legit yun. Surprising. So, eto na naman, namali na naman ako na sinabi. Tingin mo, sino yung mga kayang tumapat talaga dito sa OKC? OKC? Ako, Lakers, pwede. Lakers, mamamahin ng Lakers. Denver, pwede. Tsaka Dallas. Masyadong bata to. Oh. Papabayaan lang nila mag number 1 yan, tapos baka yung pinaka-last seed, sige. Kami na bahala dyan pag playoffs. Tsaka diba, yung sa dami ng mga number 1 seeds na hindi naman nagcha-champion. Hindi, ang dami eh. Kasi, puro bata ang Parang yung Utah, di ba, nag number 1 seed yung si Pinapa-start lang. Donovan Yes. Mitchell, Rudy Gobert, tapos may Mike Conley ka pa. Pero hindi naman nag-champion. Kasi pagdating ng mamaan. Kasi mga championship team, minsan hindi po pwersa yan ang buhay-buhay lang eh. Buhay-buhay lang yun eh. Ito na yung tumatiming. Pagdating ng playoffs, tinitingnan nila. Sige, akin sa poste to. Sinong malakas umiscore dyan? Sige, ililimit ko. Yung ganun eh. Kasi alam na nila, kumpiyansa na sila when it comes to playoffs. Alam na nila yung how to play. Hindi na, wala na. Pagdating dito sa Atlanta, parang nahihinayang ako dito kay Trae Young. Parang tagal na niya sa NBA, di ba? Yeah. Pinag-trade sila ni Luka. Tapos si Luka, ang ganda ng tinatakbo ng Mavs ngayon. Nag-finals lang sila. Tapos ngayon with Trae Young, parang saan mapunta tong Atlanta, di ba? With him. Baka he needs another team. He needs a new team. If he wanna win championship, Mahirap din yan, coach. Naglalaro ka tapos hindi ka nag-champion. Yan, masakit Hindi yan. ka nakapasok ng playoffs, hindi ka nag-champion. And if you're loyal to your team naman, and your team is loyal to you, they're gonna give you yung team talaga to be able to compete. Yan ang Pero kung mag-float around lang kayo, okay lang yan. Ikaw, coach, papatrade ka na ba? Kung ikaw si Trae Young? Masyado akong loyal eh. Ganun ka ba? Masyado akong loyal eh. Kaya Hindi ka papatrade, coach? Kung hindi ka nakapasok ng playoffs, saka hindi ka... Napapaiyak ako pag bigla ko dinitrade, baliktad eh. Kasi hindi ko maiwanan yung kakampi ko. Hindi ko maiwanan. Hindi, pero gusto mo rin naman manalo, di ba? So, nag-uusap kami Pipiliin ng mo yung coach. loyalty mo sa Nag-uusap team. kami ng coach kung ano yung pwedeng gawin. So, Pero magsistay ka. mag-i-stay ako kasi sobrang yabang ko naman. Alam ko, kaya ko. Sobrang yabang ko. Pero hindi lahat ng player ganun. Yes. May iba gusto So, lumipat na. and inaano ko yung mga kakampi ko, binibigyan ko ng kumpiyansa. Kaya mo yan. Kasi ito pa eh. Eh kung hindi mo kaya, wala akong problema kasi ako naman So kung si titira Trae eh. Young, ganun ang gagawin Ako mo. naman titira eh. Kung ikaw si Trae Young sa Atlanta, hindi ka na nakakapag-playoffs, tapos hindi Yun. ka na nakakapag-champion. Yan yung mahirap. Kasi mas mahirap sa kanila, mas marami kang kalaban. Mas mahirap sa NBA, mas marami kang kalaban. 29 eh. Diba? Mas marami kang kalaban. Tapos yung sa 29 na yon, yung 8, kailangan pumasok ka muna sa 8. Pag pumasok ka sa 8, Lalabanan mo pa yun. yung 7 pa, yun yung mga nagcha-champion. Paano ko magcha-champion? But for you, Dino, sa tingin mo sa ang team bagay si Trae Young? Lakers. Bakit Lakers? Compliment ba? Bakit Lakers? Oo naman, Lakers. Ay, Bigat maayos nun. naman. Pag napunta sa Lakers yan, Napakagaling. pwedeng Miami. Yes. With Jimmy Butler saka si Adebayo, pwede yun. Sa Miami, pasok to. Yeah. Pwede yun. Miami.
Pero kung Lakers yan, pwedeng-pwede. Tuwa ka. Hindi, kasi kung may ball handler ka na ganyan, Ganyan kagaling. si LeBron pwede lang mag-chill lang eh. Oo. Tapos Yeah. mag-playoffs, Playoffs dun na, babanat. dyan, Oo, dun babanat. Yes, totoo. Oo. Sobrang na-hype ako sa Lakers. Ang ganda nang nilalaro eh. Oo. Ang ganda nang nilalaro. Di, pag ano naman natin yung mamaya eh. Di ba sa... ano. Okay, moving to our last game. LA Clippers versus Golden State Warriors 112 to 104. Is this a surprise for you Oo. guys? Wala ka ng Kawhi, tapos 2-1 ka ngayon? GSW, medyo pababa na eh. Sa akin. Sa akin. GSW? So, medyo pababa na ulit. Hindi pa ulit sila nakakuha ng team na yung katulad yung dynasty nila last time. So ngayon, they're trying to rebuild. So kumukuha ulit sila ng fire from yung complete lineup talaga na para ito yung dire-diretso na naman. No? And being Steph pa rin, okay ka pa rin. Pero ang kailangan natin is yung mga help naman. Hindi pa rin to one-on-one. Ako with the Clippers, surprising kasi tinalo mo natalo ka sa Phoenix ng overtime yung first game mo. Tapos yung second game, tinalo mo yung Clippers. Denver. Which is 2 years ago was the champions, di ba? They have the best player in the NBA right now with Nikola Jokic. And then, tinalo mo ang Golden State. So sa akin, surprising to kasi wala kang Kawhi Leonard eh. Tapos good start ka to the season with bago yung court nila, hindi na sila hindi sila nakikishare. Ganda na, di ba? Yes. Baka yun din siguro. Intuit Dome. Yun siguro, yun yung nagpapa-excite din sa kanila. Now, with Golden State, for me, maganda yung lineup nila this season eh. Although, si Steph Curry mukhang na-injured siya nitong game. 2 beses na roll yung left ankle niya eh. Walang contact to, as in, magsiset lang siya ng pick or kakat lang siya. Sa third quarter, nag-sprain ankle. Tapos yung fourth quarter, bumalik siya. Magbibigay lang siya ng pick. Pagka-apak niya, gumanon din. May history si Steph Curry with injuries in the past na prior to their championship run, yun yung nagbabother sa kanya. So sa akin, that's a bit concerning. Kasi syempre, he's the best player in your team. Kailangan mo siya. Now, maganda ba yung... Pero on the other side, tingin ko maganda yung nangyari. Hindi ko naman na-wish na ma-injured siya, pero baka maganda to for the young players saka yung mga role players nila. Kasi chance for them to step up na pagbalik ni Steph Curry. Kumpiyansa na. Pero tingin ko, they are a playoff team. I still see. Kasi ang ganda ng mix nila. Nandiyan naman si Steph saka si Draymond saka si Andrew Wiggins, Kevon Looney. Si Wiggins maganda yun. Meron yung may Kuminga ka, Brandon Pojenski. Tapos yung mga ibang young players, may TJD ka pa. So sa akin, Trace Jackson Davis. So ako, nakikita ko dito sa Golden State, baka diesel to this season eh. Medyo mabagal yung simula, pero yes. eventually... Ang ano ko lang is, sa Golden State is yung playoffs, no doubt, napapasok to. Yung sa finals lang. Yun ang kasi when you talk championship team. Yes, when you say Golden State, ang nasa utak agad is champion to. Baka hindi this season. So yun yung sinasabi ko. Pero maganda yung nila, yung mix ng may body heal ka pa. So maganda yung mix ng veteran mo at saka young players mo eh. So maganda tong season to transition maybe next year na possibly they can make so yun yung hindi siguro ngayon, pero once katulad sinabi mo na magkakumpiyansa yung mga bata. Iba na to. Pero importante si Steph in 100%. Siguro, kailangan lang kay Steph, siguro medyo tigil-tigilan mo na yung takbo. Tagatira ka na lang. Pero ang hirap din ng laro ginagawa ni Steph. Kasi yung panay cut siya, panay takbo, talagang... Nakakapagod to sa paa. Nakakapagod sa paa eh. Kaya hindi surprising na na-injury siya. Ma-injury barata eh. Totoo. So, James Harden, si Wakali na step back eh. May bagong move ngayon eh. May bagong move ngayon eh. Okay, now let's move on to SPN Expert Picks. So, Coach Willie, out of 11 games, 3 games lang muna ang ating pag-uusapan. So, sige. As an expert, as a player, between Boston and Milwaukee Bucks, sa tingin mo ba sino ang mananalo? Boston ako. Boston Boston ako, syempre. Nasa kanila pa rin yung kumpiyansa. Bakit Boston, Coach? Ako, kumpleto pa rin. Andyan pa rin sila yung from winning the last championship. Mahirap i-break yung kumpiyansa na yun. Yeah. No? And
tinalo mo yung tumalo din sa Milwaukee. Basta yung kumpiyansa ng teams coming off the championship, iba to. Hindi lang sinasabi yung mga best players, pati yung mga bangko mo pag pinasok to. Malamang iba yung kumpiyansa. Dino, do you agree? Agree, madali. Parang ang dali lang nito kasi yung Bucks, Obviously. back-to-back losses ka. Yung pa, di ba? Yeah. Talo ka sa Bulls, talo ka sa Nets. Na anong teams ba to? Di ba? Parang You're doing na, are we gonna win? Oo, di ba? Diba? Tapos, now, home court pa ng Boston to. Na 3-0 ngayon, and nung first game nila, yung New York kalaban nila, 29 3 points yung shoot nila. Diba? Ganun, Tinambakan ganun. nila yung first 2 games nila, tapos yung third game, medyo dikit sa Detroit. Pero, I think easy pick to na Boston talaga. Boston tayo, to. Boston. And for sure, Wala pang Middleton. Yeah. So, Boston na ka. unless pumutok si Dame Lillard or si Giannis. Mag 40-40 to dalawa Oo, nito. yun, pwede. Pero Yan. home court ng Boston, ang hirap. At saka, I think yung depensa ng Boston ngayon, nakuha nila yung technique na. Tsaka feeling ko galit this season Okay. si yung nangyari kay Jaylen Brown tsaka kay Jason Tatum after nila nanalo ng championship. Tingin ko galit talaga sila this season na gusto nila pakita na sila yung pinakamagaling. Ito kami ha. Kasi si Jason Tatum binangko sa US. Di ba binangko eh? Galing ka championship, binangko ka. Ikaw yung number 1, parang siguro best player ka ng Boston. Tapos si Jaylen Brown wala sa Team USA. Ikaw yung Finals MVP, tapos ikaw yung Eastern Conference MVP. Ipakita nga Nasnab natin. ka sa parang feel ko may galit eh. Meron. May galit to. Sige ang tatalunin natin lahat ng mga players na yan. Kaya maganda yung Boston Lakers. Yes! naman. Okay, next. So, Toronto versus Denver. Given their win-loss, so 1 point difference? 0-2, 1-2. Coach, what's your pick? Denver ako. Denver ka. Ako, Denver din. Denver din. Kasi 0-2 ka Denver, papayag ka, mag-0-3 ka. Mahirap. Saka Toronto, hindi na... Sino ba player? Wala na akong kilala players. Scotty Barnes. Scotty Barnes. Denver ba rin ako? Denver ako. Medyo... Andiyan dyan si The Joker natin. Oo. Andiyan si The Joker natin. Kaka-41 Hindi ba payag lang yan sa ng medyo mahirapan sila later on in the game. No? So, ito, alam natin na final team to. Sa tingin niyo, sino ang key Finals, players No. for Nuggets? Jokic, Murray. Ang concern kasi sa Nuggets is I checked yung bench nila hindi nagpo-produce eh. Parang less than 10 points lang. Parang hirap manalo sa NBA pag ganun lang yung bench production mo. And ang kailangan mag-produce lagi yung starting five, sobrang hirap manalo. So, I think kailangan mag-step. Si Jokic, ang ganda ng laro niya ng first 2 games eh. Yeah. Ang kailangan mag-step up din, si MP, si Michael Porter Jr., si Aaron Gordon, si Jamal Murray. And when they play itong playoffs nung nakaraan, yun yung mga nagpo-produce. Tsaka si Westbrook parang hindi pa kumakana eh. Diba? Pero, Diba? Si Westbrook yun nga nandun tinitignan nila kung saan makakatulong si Westbrook. So, ang ginagawa ngayon ni Russell Westbrook, no? So, taga-screen siya parate. So, siya yung taga-blind screen. So, he's not the main option, pero he's creating opportunities for his teammates. Tsaka possible nagtitimpla pa sila. Nagtitimpla pa to, so... Kasi ayan pwede nga. namang bubuhos ka sa dulo, di ba? Sa dulo. And Hindi naman ito, yung ganda ng simula mo, pwede rin yung ganda ng tapos mo. Tapos mo, and yan. Kasi, ang gusto nila is makuha ulit ni Westbrook yung kumpiyansa niya nung dati siya naglalaro. And ayaw naman nila na ibigay sa'yo, na sa'yo yung bola. Bahala ka sa buhay mo kung tatama ng rin yan o hindi. Ayaw nila yung gano'n. So, he needs to get within the system. Play within the system. Ako, hindi pa ako magpapanik with Denver. 0-2 pa lang. Denver ako. I mean, kung matalo man sila sa Toronto, I don't think magpapanik ako. Pero tingin ko, kanila na to. Okay, last. Ito na. Phoenix versus LA Lakers. Ha? Ayan na. Ang sinabi ko nung last week, yung first game nila, Ano sabi mo? talo. Boston Ako, ako. Lakers ako nun. Boston ako. Ay, hindi. Minnesota. Minnesota. Minnesota ka nun? Minnesota ako. Dahil medyo kumakapa pa yung ano. Pero, eto na nga, sinasabi ko, yung mga pinik ko nung una, mali.
So ngayon, 3-0, mahirap i-break to yung momentum. So 3-0 ng Lakers. And yung assist nila napakataas. Napakataas ng assist. So yun yung pinakamahirap i-break ngayon sa kumpiyansa na. Puro kasi ako kumpiyansa eh. Ako, naniniwala ako pati pagbuo yung kumpiyansa ng team. Mahirap talunin to. Ako, Lakers din ako dito. Kasi si Bradley Beal, questionable pa eh. Ayun yung one of the big team eh. Hindi ko alam. Pero si Phoenix, kakagaling lang nila ng panalo ng Dallas ha. Nanalo sila sa Dallas. Now, bakit Lakers pa rin ako? Although may Kevin Durant sila, may Devin Booker, tapos maganda yung nilalaro ng rookie nila si Ryan. Hindi, ang galing na tumime out ng coach kasi nila. Pero iba yung laro ng Lakers ngayon. Iba nga. Ang galing na. Iba. Ang unang napansin ko, hindi kailangan magbuhat ni LeBron. Yeah. Before kasi kailangan nila magbuhat ni Anthony Davis para sila manalo ng game. Pero ngayon napansin ko yung first 2 games, hindi naman masyado bumuo si LeBron eh. So, ano netong nila last game lang sa Sacramento, medyo siya, triple-double siya, 31, 12, and 10. Now, tapos, ang napansin ko din, iba yung parang yung mga plays nila tsaka yung effort. Iba ngayon dahil sa coach eh. Baka ito yung impact coach ni JJ Redick eh. Ito as point guard coach na siya yung may control. Alam niya kung ano yung mangyayari. Kasi, tsaka parang clearly defined yung roles eh. Yes, ang kinakatakot ko kasi is pag hindi magko-coach si Redick. Yun lang inaano ko. And we all know Redick, magaling na gwardiya to. Tsaka yung mga naging coach naman niya, si Mike Diba? Krzyzewski. So yun yung pinagsalo-salo niya lahat ng style niya. Yun ang pinakamasarap. Ang nakikita ko ditong pag gumanda yung laro nung Dalton Knecht, yung rookie nila, marami tong yayariin na teams yung Lakers. Kasi siya yung top scorer mo nung second game, 8-point show, tapos 10 points. Tapos ganda ng shooting nito. Pero yun lang, medyo yung bench production hindi pa masyado maganda kasi yung first game, 19 points, tapos 22 ka sa Phoenix, tapos Sacramento, 18 points. Medyo mababa yun. Mababa yung bench points na yun. So basically, ang nangyayari dyan, nanggagaling sa starting 5 mo yung production ng team mo. Parate. So sa akin, kailangan mag-step up si Dalton Knecht. Yan ang nakikita mo. Yan yung nakikita kong parang magiging 6-man nila. Kasi number 1, binibigyan siya ng minutes, tsaka may kumpiyansa yung bata tumira eh. So, although 23 na siya na rookie, 23-year-old na yun eh. Pero yun yung pinakasaktong rookie for me pero yan yung mga type na player na bagay kay LeBron, yung may shooting. Diyan lang benefit si LeBron pag may shooting yung ka-teammate niya. Kasi we all know LeBron, ito yung tagapasa. Number 1 in the West to ang Lakers. Tabla sa OKC ba? Sila lang ata yung 3-0 ngayon eh. So, ganda ng smile mo Pero I think tumutuwa yung mga Laker fans eh. Oo, totoo. Ang inaano nila, akala nila they're not gonna win this season. Di ba ang dami ang maganda dito, pag nagtuloy-tuloy ito sa Lakers, pinagtatawanan yung Lakers. Diba kinuha si JJ Redick, pinagtatawanan ng mga tao yun, tapos kinuha mo si Bronny James. Exactly. Pinagtatawanan ng mga tao, tapos ngayon 3-0 ka. Malamang manonood ulit itong mga to, yung mga kaibigan ko sila. Ang maganda dyan yung mga haters eh, parang sinasabi nila walang mangyayari dito sa Lakers. Pero sa akin, I've always believed na the Lakers have 2 of the top 10 players in the NBA, in LeBron and AD. Kailangan mo lang talaga bigyan ng role players eh. And with their coach Tsaka ang sama nung shooting nila nung first game nila. Tapos nanalo pa sila doon. Tsaka yung mga dikitan dati, bumibitaw sila sa dulo eh. Nung last season, yung mga last season. Ngayon, dikit yung laban pero nakakapag-execute sila down the stretch. Yun yung mabigat. Oo, yung maganda. Lakers. Okay, again to recap our SPN expert picks. First, Boston versus Milwaukee. Boston tayo. Toronto versus Denver. Denver tayo. And lastly, Phoenix versus LA. LA Lakers. Sarap panoorin yung Lakers ngayon. Okay, now let's go to our comments. So first, by Power Mac, kasi RJ kay Blur. Ano kayang need gawin ng RJ para di na siya mapugo ni Castro next game? Hindi ito si RJ lang. No? Yeah. So malamang yung adjustment ni Coach nito is they're gonna do something about that. Yung matchup na yan.
hindi individually. So, Tsaka yung hindi rin si Jason Castro, pinostihan siya ng iba eh. sila, si Pugoy, lahat. So, si Coach Sim magaling sa ganyan, so mag-a-adjust yan. And we all know, yung playoffs parate, especially finals, is game of adjustments to. So, hindi to, swerte ka kung if you can go all the way. Kasi yung napansin ko, Coach, parang when they, di ba si Castro, si RJ naman, di naman siya nakabantay kay Castro eh. Ano nangyari? Tatawag ni Castro yung bantay ni Niya, yung para bantay ni pag-switch. RJ, Yes, mag-switch. screen, So tapos parang switch. naging, parang I guess yung defense strategy niya ng Ginebra, switch. Oo, So yeah. mayroon mag-switch eh, di ba? So baka pwedeng Yun yung di mag-switch. pwedeng hindi. So marami yan. Ang nangyari lang talaga is, yun, na-expose on that game. Hindi naman natin sinasabi na walang depensa si RJ. No? Na-expose lang that game na siguro nagulat na siya inatake dahil hindi kasama sa game plan. Di ba? Pero kung, sige, kuwari, nag-adjust na nga sila, gumanda yung depensa ni RJ. Pero kung magto-2 out of 21, Wala pa rin yan. Wala pa rin yan. Mananalo. Kahit anong depensa mo na maganda kung hindi ka makashoot. Hindi ka mananalo. Wala yun. Okay, next comment. Itong si RJH, ang kryptonite ni Brownlee, past his prime na ba si JB, kaya pa kaya niya? Kaya pa kaya niya? Naku, wala pa. Wala pa yan. Kaya Ang pa. pinakamaano sa kay Brownlee is alam niya na yung laro ng PBA. Alam niya na. So, and he has been under Coach Tim since the beginning. So si Coach Tim hindi madali ma-pressure eh. Hindi madali ma-pressure. So ano to? So sige lang, okay lang yan. Itong adjustment natin. Saka yung iba na, no? Parang 36 na ata to si Brownlee. Di ba ngayon si LeBron magko-40 na. Si Curry, 36. Parang ganyan. Patandaan na ulit. Hindi na, ang lakas pa. Di ba dati parang ganong edad? Ganong edad, Hindi pababa na. Pababa na Yeah. yun, no? Pero ngayon, iba na yung panahon eh. Diba na? So medyo nag-ano na, nagbibigay na sila ng time para sa health nila. Pero parang hindi pa. Parang hindi pa siya past his prime. Wala pa. Prime to. Nung Olympic qualifier pa lang eh. Ilang buwan pa lang nakakatapos, wag naman. And we all know RJH is sobra pa rin galing nila. Hindi, kung umabot man sa point na yun, yun yung malaking tanong. Sino ipapalit mo kay Brownlee sa Gilas? Yun, RH di ba? Mag-RH ka? Hindi, nasa Bibitawan Jordan. ba ng Jordan yan? Hindi, sa akin, yun yung malaking tanong eh. Kasi ngayon, nakita pa namin nasa prime. Oh, maganda Prime pa yan, yan, may oh. mga 5 years pa yan. Pero, 5 years? Oo. Parang hindi ako 5 years. Maniwala ka. Ang tanong oo. sino ipapalit? Kasi for me, si Brownlee yung naging pinakamagaling na import natin sa Gilas eh. Okay, next comment. Sa tingin niyo, inspired si LeBron maglaro dahil kasama niya si Bronny? Hindi, malakas. Ever since naman pumasok si LeBron, mamaw pa rin naman eh. Inspired siya nung pumasok hanggang ngayon. Hindi nawawala Oo, eh. sa Hindi akin, nawawala. syempre, di kasi ang reason naman niya kaya happy siya ngayon, kasi nung naglalaro siya sa NBA, di ba, panay biyahe ka. Yeah. Kasi hindi naman siya parang PBA na, Araneta lang tayo. Lapit Lahat lang. Manila lang yun eh. NBA kasi babiyahe ka talaga ng ilang libong kilometro para makapaglaro, di ba? So, syempre, you're gonna be far away from your family. So, I think, the fact na magkasama sila ng anak niya sa Lakers, Na hindi mo na poproblemahin kung manonood ka ng laro o kung sino. di ba, the fact na kasama mo yung family member mo, di ba may iba na homesick nga pag Yeah, pag nalalayo. Pag nalalayo eh. So, pero kung laro sa laro, I Yun think, pa rin, yun pa rin si LeBron. Kasi since 2005, tiningnan ko, All-NBA team si LeBron. Every single year since 2005. That means, nag-miss lang siya nung rookie niya, which is nag-rookie of the year. Tsaka bumaba lang yung talon ni Lebron siguro ng mga 2 inches. Pero tumatama pa rin yung ulo sa ring. Pero nakita niyo ba yung laro against Sacramento? Grabe. Kaya nakakatakot sa Lakers. Kasi ang mahirap, dati, parang regular season, nagbubuhat sila ni Anthony Davis eh. Ngayon, parang control nila Parang eh. hinahayaan lang yung mga oo. team niya. Si Austin Reeves, ganda rin ang nilalaro. Kaya na-excite ako sa Lakers this season. Okay, so our last comment for tonight. Out of topic, sino ang top 10 players niyo for the season and why? Dami naman ng 10. Ang dami ng 10. Siguro, sige, top 3 May 5 na ako eh. pangalan lang. Sinabi ko na yung 5. go. Yung 5 ko kasi is Jokic, Doncic, Giannis, LeBron, Steph. 5. Hirap ah.
Siguro Boston. Yung dalawa natin Baka sa Boston. si Jason Tatum pang 10 ko. Si Brown. Anthony Edwards, baka 6. Anthony 7 ko si Anthony Davis. Hirap eh. Oo. Dami ng 10. Sige, mention mo ulit yung top 3 lang. 3 lang. Hindi, ano yan? Sino yung na-mention mo? Jokic, Doncic, tsaka Giannis. Yan yung top 3. Yan yung top 3. Although, yung championship players natin, yung main natin doon, nandun sa kabila, sa Boston. Pero sa akin, yun yung top 3 ng NBA. Okay. So, same kayo ng top 3 players. Yun yung top 3 na Yun NBA. talaga for me, top 3. Then next na to, mga to. Ang next ko is yung Tatum, pero iniisip ko pa kung si Anthony Edwards is kung nasaan dito. Pero nandun doon sa top. Pero top 10 ng top 10 Nasa ng top top 2. 10. Top 10 ng Anthony Davis. Pero sa akin, 4 and 5 ko talaga LeBron tsaka Curry. Curry, hindi pa rin mawawala to. Maging healthy lang. So, it's been a fun discussion with you guys. Yes naman. Okay Dami naman. nating sinakap. Ang dami. So, sports fans, if you're ready to elevate your sports experience, dive into the world of live sports like never before with sportsplus.ph. Whether you're a die-hard fan or simply love the thrill of the game, we've got you covered. So register now at sportsplus.ph. And also, if you want to see more from us, kindly follow us on our social media accounts at sportsplus.ph on Instagram, Facebook, TikTok, and YouTube. So, yeah. Thank you guys. Thank Thank you so you much. very Thanks much. for tuning Magandang in, guys. gabi, magandang umaga, magandang araw. Basta sa akin, dun sa mga Laker haters, watch out. hindi ka talaga nagpapaano. Hindi, basta walang ma-injured sa Lakers ha. Pag-healthy to. Yayariin nila yan. So once again, thank you guys for tuning in. I'm your host, Kyla Cortez, together with me, Ordina Lee, and Coach Willie Miller. Bye, guys. Bye. Is it true that Dwight Ramos visited groceries late in Toyama so that you could get them at a discounted price? That was right. Every grocery store in Japan does that, I think.